Parang ganito lang, nagka-jowa ka, unbeliever. Tapos sabi ni Lord, hiwalayan mo yan. Sabi ng leader mo, hiwalayan mo yan. Sabi mo, sayang naman, pogi eh. Sayang naman, maganda. Tsaka umaaten naman paminsan-minsan, sayang. Sayang naman. Sabi ni Lord sa'yo, yung taong yan, pasawa yan. Sayang naman, malaki mag-tithe, sayang naman. Sayang naman. Yung word na sayang sa'yo, pero pag suway sa Diyos, malaki ang kapalit niyan. Huwag kang manghihinayang sa mga bagay na inutos ni Lord na tanggalin mo. Huwag kang manghihinayang. Pag sinabi ni Lord, tanggalin, burahin, alisin, alisin mo. Sabi mo sa katabi mo, alisin mo. Huwag kang manghihinayang. Pag sinabi ni Lord, putulin mo yung kanang kamay, sayang naman. Sayang naman. Bakit ba? Kung hindi mo susundin si Lord. Ang sabi ni Lord dito kay Samuel, and then pinasa kay Saul, ano ba, nalulugod ba ang Diyos sa suhol mo? Sa tithes and offering mo? Sa paglilingkod mo? Sa pagpapakahirap mo sa church, sa ministry? Yung sakripisyo mo ba, mas gusto ni Lord yan kaysa sumunod ka? Anong gusto ni Lord? Obedience is better than sacrifice. Kahit ibigay mo pa buhay mo, pero marami kang hindi sinusunod, walang kwenta sa Diyos yan. Dahil ang kailangan ni Lord, hindi yung pera mo, hindi yung paglilingkod mo, yung puso mo muna, ayusin mo. Kahit magpakamatay ka dito, maglingkod ka, umaga, hapon, lahat ng ministry, pasukan mo at huwag ka nang matulog, namatay ka, hindi mo pa rin naluwalhati ang Diyos. Dahil ang puso mo hindi ayos. Puso ang tinitingnan ng Diyos. Kaya sabi ni Lord kay David, puso ang tinitingnan ko, hindi panlabas. Tao tumitingin sa panlabas. Yun ang sukatan, pero ang Diyos puso. Yung mga bagay na hindi natin nakikita ng Diyos yan.